Tanggal nyo. Ito ang buhay ni Karoda. Ang buhay sa kalye, ang buhay kasama ng organisasyong Piston. Mahirap, pero maraming aral. Nakaangkas ang sambayanan sa tsuper. Hatid nila ang estudyante at guro sa paaralan at ang manggagawa sa pagawaan. Sila ang nagdadala ng mga produkto sa pamilihan at naglalapit ng mamimili sa mga ito. Pinakamalaking samahan ng mga tsuper sa bansa ang Piston o pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide. Bilang kasapi at leader mula dekada 80, bahagi si Karoda sa pagpapalawak ng Piston. Hanggang Cagayan Valley, meron na tayong Piston doon. So, sa Mindanao may transmission. No, Davao, mainly. Merong sa General Santos, meron tayong tires. Sa Iligan, may clutch. Sa Marbel, may manibela. Sa Datyangas, may drum. Attributed dito lahat kay Karoda kasi sila yung nag-umpisa. Pinagpatuloy lang namin yan. Ang buhay ng tsuper ay ikaw ang hero. Ako ay isang Bicolano. Anak na isang magsasaka. At talagang dahil doon sa kalagay na hirap talagang kalagay natin, naghanap ako ng sabi nga greener pasture. Dapat pala ko rito sa Manila, kalagayan na pangkabuhayan, doon na lumalitaw na talagang tumumbat sa akin yung pagiging driver. Sa Maynila na si Karoda unang humawak ng manibela na di niya binitiwan ng ilang dekada. Nasa taxi pa ako, pag nakikita ko mga kabataan na nag-rally sa Congress, hinahabol ang mga pulis, takbuhan sila, putang Jones Bridge. Pero pag tumigil yung pulis, tigil siya, balik naman sila agad. Sabi mo, ano ba marito ang kabataan ito? Gustong-gusto kong sumama. Nasa likod din siya ng manibela nang makilala ang katuwang sa buhay. Gusto kong lalaki nasa Singapore. Pero yun lang sa pito, yun lang napatapos ko. Yan na nagano yan. O ako wala, puro rally kami nung araw. Tingin ko sa kanya, Tiglo Romero eh. Mabait yan noon. Pati sa mga bata, di sabi mga bata eh, idol nila. Dahil wala namang vicious yan noon, hindi naninigarilyo, hindi iniinom. Tapos, hindi siya nang bababae. Noong nahulda ba akong 4 na bisis sa taxi, sabi mo maglipat ako ng hanap boy, baka madali na ako, parang gano'n. So, parang inanap ko yung sarili ko na huwag nga mahulda, nag-jeep na ako. Yun, ang biyahe ko, Cubao, Bilona. Doon ako na-ispatan ni Boy Espiritu. Karoda, mag-ano ka, seminar ka, mag-aaral tayo. Driver, pag-aaralan mo. Gusto ko malaman ano bang interest mo. Paano pinagsasamantalahan ang mga magagawa ng mga kapitalista. Eh sa duman yung marami ng lahat na lipunan ng buhay. Nang makilala ni Karoda ang Piston, ay madali siyang naging opisyal nito at kinakitaan ng husay sa pagiging mass leader. Doon na nag-upit ang buhay ko. Galit sa akin si Matay, galit si Marcos. Ako na yung the most rebellious driver, the Philippines ever had, sabi ni Marcos. Gago si Marcos talaga. Lagi niyang sinasabi na
Yung ginagawa namin sa piston ay dinagarantya ng konstitusyon. Kabisado niya yung konstitusyon, kabisado niya yung Bill of Rights. Yun ang lagi niyang sinasabi. Kala ko nga anong araw abogado to Kasi panay English Litaw din kay Karoda ang pagiging karismatiko. Kaya naman, paborito siya ng media at madaling nakalalapit sa mga tao. Buhay ang barkada, buhay ang pulong basta nandun si Karoda, kahit walang San Miguel Beer. May mga panahon na tinatanong ng mga dyaryo, yung mga tatanong, hindi para bang naano ko rin yung kalagay ko na hindi ka naman kagaya dati na hindi ka wala kang halaga, parang napipili ko para may halaga naman pala ako. Marami ring sakripisyo si Karoda bilang leader tsuper. Sabi sa akin, sandali lang ho, kakausapin lang kayo sa rami, kaya iniimbitang kayo. Isang taon tatlong bomba naman, putang yung imbitasyon. Yung imbitan niya pa rin ko, doon ako nakakain ng ginatang langka, ang saho, filter ng sigarilyo. Nung nakulong siya, nagtatahi ako, hindi na binubuhay namin. Kasama kong anak kong bunso, nagrarally kami. Nakasabit nga sa dibdib niya, palayain yung tatay ko. Ako na, placard din akong dala-dala. Sabi nga nila nun, bilib din kami sa inyo, ang lakas daw ng kwan namin, talagang fighting spirit. Kaya nagkaroon ng conjugal visit dyan sa Krami nun dahil sa amin. Hinabol pa kami ng pulis, ang layo ng narating namin. Minura siya ng pulis dahil sa tanang buhay daw ng pulis, noon lang daw siya natakbuhan. Pero nung makita si Karoda, napakamot na lang. Isa pala yung pulis na yon na nanghuli kay Karoda nung panahon na ikinulong siya ni Marcos. Beep, 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 beep. Dadalhin ko kayo kahit saan. Beep, 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 beep. Balik sa puntong may mga pinapatay, may mga sabi ko parang kumitin na ako rin ba? Ang alam mo, pinaglalaban mo tama. Dalian nyo, hindi pa ako nananghalian. Akay na kayo. Sa ilang dekadang pagbagtas sa mga daan ng Maynila, gamay na rin ni Karoda ang mga suliranin ng tsuper. Pangunahing suliranin ng mga tsuper ngayon ang walang habas na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa rito ang IVAT. Pagdating sa IVAT, mayroon binabayaran kada driver sa 30 liters ng 109 pesos a day. Sino ang driver na isang nakatira sa squatter area ang nagbibigay sa gobyerno ng 109 pesos araw-araw? Kami lang mga driver. Ang driver yung kumikita lang ng 200-300 malaki na. Tapos upakan ka ng 500 na penalty sa obstruction lang. Article 3 Bill of Rights. Excessive fines shall not be imposed nor cruel and unusual punishment inflicted. O, di ba kahayupan yung kumikita ka ng 300, 200, pamamenta ka 500? Hirap din ang mga driver at operator sa pagmimintinan ng mga sasakyan. Matagal na stock yan Magdadalawang linggo na. Buhat nung magka-depresya walang pera yung may-ari Kaya nag-antay pa. Antay pa ako makapangutang pa. Lahat ng piyesa niyan, puro galing din ng ibang bansa. Ano yan basura ng Japan yan Hindi kami makapaghingi ng pamasahe dahil alam mo, sino bang upaka namin? Anak namin. Tatay namin, kapatid namin, kuya namin, nanay namin. Lahat yan po sumasa sa jeepney. Ay, sino nga nang bibigyan mo? Hindi yung kasama mo, ang lahi mo. Pagkatapos sa kasama nito, mga ito na wala naman ng interest. Puta mga mahirap yung katulad namin. Naku, hirap naman mag-ride ng buong hapon. Ang halaga ng sektor ng transportasyon ay karaniwang ramdam lang ng pamahalaan kapag may tigil pasada. Dapat lamang isa ang mga tsuper dahil sa kanilang kalagayan ng kahirapan. At ang kahirapan na yan, walang ibang nagbibigay kundi mismo yung ating gobyerno. Dahil sa ginagawa nila,
Mismo sila nasa gobyerno lumalabag sa ating batas. Kapag may sulong natin ang pagsasabal sa industriya ng transportasyon, ay unti-unting mamumodernisa ang pampublikong moda ng transportasyon na siya ring mag-aangat sa abang kalagayan ngayon ng mga tsuper. Piston, sinusulong niya yung kanyang mga issues kasabay ng mga issues din ng mga iba't ibang organisasyong mga makabayan. Oras na ng relyebo! Ito ang piniling ruta ni Karoda. Ang di makasariling buhay kasama ang piston. Dito natagpuan niya ang mahalagang papel sa laban ng mga tsuper at ng sambayanang Pilipino. Basta narinig ang pangalan ng Karoda, nandun tuloy ang laban. At hindi lang mga driver-operator ang humahanga sa kanya, maging ang mga nakaupo, maging ang mga iba pang sektor. Yung kanyang mga kritiko na kinakalaban niya noon, katulad nila Colonel Mariano Santiago, yung mga nakaupo noon, sila Mayor Matay. Ngayon, naging kaibigan niya at hinahangaan siya. Dahil sa kanyang paninindigan at prinsipyo na para sa bayan. Manimok, matunaw na ako. Mahirap man ang daan, tuloy lang ang mga tsuper sa paglilingkod bayan. Marami silang sumusunod sa ruta ni Karoda. Maski sa pagtulong, naaalala natin yung kalagayan ng mga driver, mga operator. Kung pag-iisipan ko, kulang pa rin na ibigin natin na iampat. Sabi nila, hindi ka pwedeng umalis. Laban natin hindi pa tapos.